Kami mag-umpisa, nais muna naming basahin yung opisyal na pahayag o statement ng Sambayanan, Sentrong Alyansa ng Mamamayan para sa Bayan ng aming organisasyon hinggil doon sa pagkakaaresto kay Amanda Echaniz. Yan. CPP Makabayan conspiracy is clear on the arrest of Echaniz. The arrest of Amanda Echaniz has clear proved the link between Communist Party of the Philippines and its legal front organizations. She has been claimed by various organizations under the Bagong Alyansang Makabayan, Bayan, and the Makabayan Coalition ng Mamamayan as a provincial organizer of Amihan, National Federation of Peasant Women in Cagayan Valley, and has been attending to victims of Typhoon Ulysses. This is yet another attempt of the CPP, NPA, NDF to systematically spread lies and deceive the people on the true identity of Amanda Echaniz. Her name has been mentioned by Evelyn Corpin during the second Senate hearing on November 24. Yung pangalawa pong picture to quote, yung picture sa ilalim, ako po yung may bilog at nasa gitna. Kasama ko po yung iba pa pong kabataan na pumasok sa CPP-NPA at mga full-time po. Yung nasa bandang kaliwa po na nakangiting babae na maikli ang buhok, na parang kulay violet na naliliwanagan, siya po si Amanda Lacaba Echaniz, anak po ni Randall Echaniz na nag-full-time na NPA po sa Cagayan. Corpin said during the second Senate hearing. According to Corpin, she met Amanda Echaniz alias Kawaya and Kahulyan when the latter attended the CPP anniversary inside the camp of NPA's Danilo Ben Command, West Cagayan at Sitio Tacuelan, Barangay Abaryungan, Oneg, Town of Santo Niño, Cagayan Province on December 2014. They met again on August 2015 during the CPP's Intermediate Party course held at Sinundungan Valley, Rizal Town of Cagayan. This time, Echaniz became a full-time NPA. Corpin further revealed that on March 2016, while being an active member of NPA Danilo Ben Command, West Cagayan, Echaniz was part of the special team created by the Komiteng Rehiyon ng Cagayan Valley to organize Youth Unite, a legal youth organization which was later converted into Kabataan Party List. On October 2018, Corpin became the Secretary of Guerrilla Front East Cagayan, while Echaniz was the Finance Officer of Guerrilla Front West Cagayan. On December 2018, Echaniz got married with Raymond Guzman alias Caray, the commanding officer of the NPA Danilo Ben Command West Cagayan. It is a big lie to say that Amanda Echaniz is just a peasant organizer of Amihan, Cagayan, Corpin stressed after watching the conference during conducted by Anak Pawis Party List and Kilusang Magbubukid ng Pilipinas on Friday, December 3. Ako po ay mula sa Anak Pawis, kagaya ng tatay ko. So ako po si Amanda Echaniz, hindi po makatarungan yung ginagawa ng gobyernong ito sa mga kagaya namin mga aktivista. Echaniz said in a media interview. Other organizations under the Makabayan bloc have also released their respective statements claiming that this yet another attack against activists. Ray Christian Sabado alias Canads, another former rebel, was also arrested on October 2, 2019 in Las Navas, Northern Samar. It can be remembered that Kabataan Party List also released a statement claiming that Sabado was just a researcher of Northern Samar Small Farmers Association. However, the statements of Kabataan Party List were debunked by Sabado himself after admitting that he was indeed an NPA. The same incident also happened when two NPA members, Jelly Horain Ngoho alias Kamayo and Nasria Bansil alias Kaash, were captured after an armed skirmish between 27 IB and Guerrilla Front 55 at Paquibato, Davao City on November 16, 2020. The Save Our Schools network immediately released a statement claiming that the two captured rebels are also volunteer teachers of Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated of MISFI.
However, these statements were also debunked by Ngoho himself. The Sentrong Alyansa ng Mamamayan para sa Bayan, Sambayanan, as an organization primarily composed of the former cadres and members of the CPP, NPA, NDF, and its underground mass organization, has revealed the duplicity character of the communist movement, utilizing the legal front organizations to conceal the true identity of their cadres and members who are apprehended by state authorities. This fact is a clear manifestation that there is indeed conspiracy between CPP and the Makabayan Bloc. We debunk their claims that they are being red tag. We only tell the truth. This system of alibis made by the Makabayan Bloc has already been unmasked. The only spread lies and deception to the Filipino people. They deny being a CPP front organization, but they are keeping CPP, NPA cadres and members and claim as their own. Yan. Yun po yung opisyal na pahayag ng sambayanan hinggil dun sa pagkakaaresto ni Etiennes at sa iba pang mga naaresto po sa mga nagdaang panahon. Ibig sabihin lang po, ang tindig po namin dyan sa usapin ng pagkakaarestong ito sa mga CPP, NPA cadres ay pawang conspiracy po talaga. Sa loob po talaga ng NPA at ng CPP, may taktika po na ginagamit para sa pagtuwing lumalabas ang mga CPP, NPA cadres, ay meron silang tabing kung sakaling sila ay mahuli. Marami na pong karanasan ang ganyang pangyayari at marami na pong mga sinasabi ng iba't ibang mga legal front organizations nitong CPP na sila ay pawang volunteers, researchers, mga peasant organizers na sa totoo naman po ay mga CPP cadres at mga NPA. Gaya nga po nung nabanggit kanina, ako po, ipresent ko si Amanda Etiennes noong second Senate hearing as na ipinakita ko po yung larawang kanina na siya po talaga ay nakasama ko sa unit at naging kabady ko po yan ng matagal na panahon habang siya ay nag-uumpisa pa lang o bagong full-time pa lang bilang isang NPA. Kaya nakita ko po kung paano siya mag-umpisa na matuto sa gawain ng pagkilos sa loob ng NPA hanggang sa naging finance officer at kadre nga siya sa antas ng larangan sa West Cagayan Valley. Ay kaya po, yung sinasabi nila na siya ay simpleng organisador, siya ay simpleng tumutulong sa panahon ng bagyo, yun nga pong statement na yun ay parang may katanungan pa paano ang isang kapapanganak ay tumutulong sa panahon ng bagyo na nagpapa-breastfeed siya. Ano yun? Dala-dala niya yung anak niya doon. Kaya nagagamit pa po na propaganda imbis na mailantad kung ano po talaga yung tunay nang nangyayari. At sa karanasan ko po, yung tatay po nung bata at yung asawa ni Amanda Etiennes ay yung CO po o commanding officer ng NPA sa West Cagayan, which is yung binanggit nga po kanina at yung binanggit ko rin po si Raymond Guzman na taga Barangay Bunugan, katabi ng Barangay Karupian sa bayan ng Baggao sa Cagayan. Kaya bakit doon nilagay si Amanda Etiennes sa Barangay Karupian? Nasa plano po talaga yan ng partido na doon siya ilalagay dahil relatively nandoon ang mga kamag-anak ng kanyang asawa at yun po yung tinatawag naming baseng guerrilla po namin sa bahagi ng Baggao kung saan hindi na po ako magtataka kung bakit may mga armas sa barangay na yon kasi kahit nung NPA pa po ako, regular po talaga na naglalagay kami at nag-iimbak kami ng mga armas at mga kagamitan ng pasabog dahil sa kakulangan na rin namin sa mga magbubuhat. Kaya iniiwan po namin yan sa mga milisyang bayan namin at iniiwan namin sa mga barangay kung nasaan yung basing guerrilla namin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ako po si Ray Christian Sabado. Isa sa mga nabanggit nga nung opisyal na pahayag ng sambayanan ay ako nga po ay nadakip noong October 2 ng taong 2019 o 2019 ng 20th Infantry Battalion sa ilalim ng 803rd Infantry Brigade. Kasabay nung aking pagkadakip ay nagpalabas nung statement yung Northern Samar Small Farmers Association na ako nga daw po ay isang
researcher sa ilalim ng kanilang organisasyon at claim din ito ng Karapatan Eastern Visayas at ng Kabataan Party List, League of Filipino Student, Anak Bayan at naglabas po sila ng napakaraming statement nananawagan ng Free Chan Chan Sabado, Free Las Navas 3. Dahil sa panahon po na yon ay 3 kaming nadakip, kasama ko po ang 2 milisyang bayan na mula sa Barangay Katubig, Northern Samar, mula sa Barangay Hinagonoyan, Katubig, Northern Samar at nagpo-possess kami nitong mga panahon na to ng mga pasabog at ng mga baril nung mga panahon na dakip kami. E di, kung makikita natin kung anong koneksyon nung kaso ko at kung paano nangyari yung bakit ikino-connect namin ito doon sa kaso ni Amanda ay dahil hindi na bago yung kung ano yung modus operandi ng Makabayan Black at ng iba't iba pang mga organisasyon sa ilalim nito ay ganun rin yung modus operandi na ginagawa nila sa kasalukuyan, lalong-lalo na nga sa pinakabagong nadakip na kadre ng NPA at ng Communist Party of the Philippines.